Tila may namumuo na raw na tensyon sa loob ng Liberal Party dahil sa magkakaiba nilang opinyon ukol sa charter change o CHA-CHA. May ilan kasing nagsusulong ng second term para kay Pangulong Aquino. Nakatakda naman daw magpulong ang LP tungkol sa issue. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, bagamat ayaw aminin, unti-unti na nga naman daw na lumilitaw ang sinasabing paksyon sa kampo ni Pangulong Aquino. Ngayon naman ay bunsod ng kagustuhan ng ilan sa Partido Liberal na palawigin ang termino ng Pangulo para daw may pagpatuloy ang mga reformang kanyang nasimulan at isinasagawa. Bukod sa tutol dito, ang ilang miyembro ng kampo ng Pangulo, maging yung mga dati tumutol sa pork barrel ay itinutuon ngayon ang atensyon sa pagtutol na magkaroon ng pangalawang termino ang Pangulo. Sa unang anibersaryo ng Million People March, nananawagang ibasurang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Balik luneta sa National Heroes Day sa Lunes ang grupong Scrap Pork Network. May bago silang sigaw, No to Charter Change. Tayo nang mag-stand up, sign up. At lalo raw na no to second term para kay Pangulong Noynoy Aquino. Paano naman naging matuwid yung ganid ka sa power? Ang matuwid, pag tapos ka na sa iyong termino, bumababa ka. Hindi ba? Yung pag-akyat, may option ka doon. Pero yung bumaba, mandatory yun, Day. Pero para sa pro-administration group na koalisyon ng mamamayan para sa reforma, ang mahalaga raw ngayon, magtuloy-tuloy ang magandang nasimulan ng Administrasyong Aquino. 2016 is 2 years from now eh. So mas importante sa amin na anong pwede natin gawin ngayon, mga reforma, pro-reform kami, pro-good governance kami. Hindi kami sang-ayon sa mga calls for bringing down the government or changing the leadership at this time. Dalawang nag-uumpog ang opinyon kahit wala pang malinaw na desisyon ng Pangulo ukol sa CHA-CHA. He's open in looking into how do we in terms of charter change, he's looking into the idea of judicial restraint or judicial overreach. So, but that's still just being open about it, but no moves have been done. Maging ang ilang miyembro ng Partido Liberal, tila hindi nagkakasundo sa usaping ito. Nauna nang sinabi ni Senator Franklin Drilon, ang chairman ng LP, na walang opisyal na tindig ang kanilang partido ukol dito. Ang Vice President ng partido na si House Speaker Feliciano Sani Belmonte, desididong isulong ang CHA-CHA pero limitado lang daw sa economic provision ng amendahan. Kaiba sa gustong mangyari ng isa pang opisyal ng partido na si DILG Secretary Mar Rojas. Gusto kasi ni Rojas, pag-aralan na ang posibleng political amendment sa saligang batas para madagdagan ang termino ni Pinoy. Batid na nga raw ngayon ng minority bloc sa Kamara ang di umano'y tensyon sa loob ng partido. There is a possibility that within the Liberal Party itself, merong mga ayaw din nitong political CHA-CHA. Bumubuo na raw ang minorya ng Tactical Alliance. Lumanapit na sila sa iba't ibang partido gaya ng NPC, Nationalista at Independent Bloc para mas tumibay ang anti-CHA-CHA movement sa loob ng Kamara. Meron siguro mga iba dyan na ayaw lang umimik. Ayaw nila siguro para ipaabot kay Presidente. Pero may mga iba siguro na confidentially they will bring this to the attention of the President. Magpupulong na raw ang Partido Liberal kasama ng Pangulo para tuluyan ng malinaw ang mga susunod nilang hakbang ukol sa usapin ng CHA-CHA. Until he spoke, our position has always been his position, which is not to entertain any recommendations to amend the Constitution. And if there is a change of mind and we understand what brought it about, what is the direction of that? Of course, we will follow him pag sinabi niyang change of stand na tayo. All the time. Healthy raw ang pagkakaroon ng paksyon sa inner circle ng Pangulo. Ang kahulugan daw nito, merong magkakaibang opinyon na pwedeng pagbasehan sa mga desisyon. Yun nga lang daw, dahil sa kagustuhang balanse ng dalawang grupo, nagtalaga ng mga tao sa mga magkakaparehong posisyon. Ang resulta, magkakaibang posisyon pagdating sa issue ng term extension. Until the President categorically, imposes on everyone to forget about the issue, it will not stop some of his supporters from hoping that it will happen. Hanggang walang categorical na sinabi ang Presidente, some of them really believe in charter change. Jessica, dagdag pa ni Professor Popoy de Vera, dapat isaalang-alang ng Pangulo na hanggat hindi nga siya nagsasalita kung talagang gusto o ayaw niya ng charter change para sa term extension, magpapatuloy yung pagnanais ng mga kalyado ng Pangulo na magkaroon ng term extension para sa punong ekutibo na isusulong ito sa Kamara. At pag nangyari ito, posibleng madiskaril yung mga mahalagang panukalang batas
na kailangang ipasa. Iba ito, sinasabing pwede maging legacy ni Pangulong Aquino. Particular dito ang Bangsamoro Bill. Jessica? Kasi, Rafi, tama si Professor De Vera, no? We should never lose sight of the fact na dapat maalala lang ang timeline nito, lahat naman ng usap tungkol sa term extension at chacha ay nanggaling sa kanila mismo, no? Si Secretary Marrojas spoke about it. Nagpabor daw siya sa term extension ng Pangulo. And then the President himself in an interview with TV5, no? Sinabi niya na there's the possibility na extend siya ng term. So, 'di ba? Kasi usually pagka mga marami nang nag-uusap na nalilimutan kung saan ba nagsimula ang lahat ng usapang ito. Oo nga, Jessica, at sabi nga ni Professor De Vera, sa ngayon ay tila binabalanse ng Pangulo yung personal niyang opinion sa charter change at term extension at sa kagustuhan ng ilan sa kanyang mga kalyado na baguhin ang konstitusyon. Kaya para ba ito sa economic o political provision? Tanda natin, Jessica, na bago pa man ang sona ng Pangulo, nagpahayag na si Pangulong Aquino na ayaw niya ng charter change kahit pa ito ay para sa economic provision lamang. At nung sona nga malaman yung mga pahayag ng Pangulo na tila sinasabi niyang sapat na yung isang termino para sa kanya. Pero tila may tao o mga tao raw na nangumbinsi sa Pangulo na posibleng siya mismo ang pwedeng magpatuloy ng kanyang mga nasimulang reforma sa pamamagitan ng chacha. So sa ngayon, tiyak kumanong lahat ng mga tao nakapaligid sa Pangulo ay tinitimbang nito para una, hindi niya ma-alienate ika nga mga ito dahil kailangan pa niya ng kanilang suporta, partikular ang mga nasa Kamara. And at the same time, hindi makompormisyon yung kanyang sariling opinyon at paniniwala sa issue, Jessica. Oo nga. Tama yung ni-remind mo, no, na yung sa sona mismo ng Pangulo, pwede idagdag yan sa timeline para matrace natin kung saan nagsimula ito. Di ba yung sona ng Pangulo, parang tumutunog na mamaalam na siya. Tapos, and then a few weeks later, iba na yung sinabi niya. So maganda nga rin siguro, dapat klaruhin talaga. Ano ba talaga? President Noynoy Aquino, di ba? Yes, Jessica. At ang importante daw di Jessica, yung timing kung kailan niya sasabihin kung gusto niya or hindi. Kasi kung gagawin pa niya ito next year, mabibitin na kumbaga yung preparasyon ng Liberal Party para magkaroon sila ng talagang solid na kandidato. Kung hanggang next year, hindi pa sigurado kung pwede ngang magpatuloy itong si Pangulong Aquino, mabibitin na sila pagdating sa 2016, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.